Wala ni isang serbisyo ang pumapayag maghatid ng kargamento papunta sa Russia. Mga parusa, pagbabawal sa himpapawid, at ang negosyo ninyo ay nahihirapan. Pero may maaasahang alternatibong ruta na napatunayan na ng daan-daang kliyente mula noong 2022. Noong Pebrero-Mayo 2025, tinanggap ng European Union ang ika-16 at ika-17 pakete ng mga parusa na lalong naghigpit sa pagkontrol ng transportasyon ng mga kalakal na may dobleng gamit. Nakaapekto rin ito sa mga serbisyong courier na nangangailangan ng ganap na pagbabawal o espesyal na hakbang kapag nagdadala ng mga dokumento, lalo na yaong may legal na kabuluhan. Mula 2022 hanggang 2024, ang kalakalan sa kargamento sa pagitan ng Pilipinas at Russia ay nanatiling katamtaman at umikot sa pagitan ng 600 milyon at 800 milyon dolyar bawat taon. Ang pangunahing iniluluwas ng Pilipinas ay elektronika, semiconductors, langis ng niyog, tropikal na prutas at pagkaing dagat, samantalang ang inaangkat mula sa Russia ay langis, produktong petrolyo, pataba at mga metal. Ang mga daloy ng kalakalan ay dumadaan sa pinakamalalaking pantalan ng Pilipinas sa Maynila at Cebu na may transit sa China, Singapore at United Arab Emirates. Sa mga bayarin, bukod sa dolyar ay unti-unti ring nagsimulang gamitin ang yuan at lokal na piso na nagpapakita ng paglayo mula sa mga kanluraning pera sa mga transaksyong bilateral. Kumusta? Ako si Alexei Antonov. Noong 2014 itinatag ko ang internasyonal na serbisyo ng paghahatid na TSM na nag-oorganisa ng kargamento sa alinmang bayan o lungsod sa Rusya mula sa Pilipinas sa kabila ng mga parusa, saradong hangganan at pandemya. Ang paghahatid ng kargamento papunta at mula sa Russia ay posible dahil inayos ng Departamento ng Lohistika ang mga alternatibong ruta sa pamamagitan ng mga bansang kaalyado at sariling network ng mga ahente. Ang pangunahing opisina at bodega ay nasa Moscow, mayroon ding mga opisina sa Turkey, China, United Arab Emirates, Baltic States at sa buong CIS. Mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, matagumpay kaming naghahatid ng mga kargamento mula sa Pilipinas papuntang Russia at nakatanggap kami ng daan-daang pasasalamat at positibong feedback. Sa kumpanyang Time Saving Machine, lumalapit ang mga kliyente para magpadala ng mga kalakal, kagamitan, piyesa, muebles o para mag-organisa ng internasyonal na paglipat. Paano umorder ng kargamento papuntang Russia sa 2025? Una, makipag-ugnayan sa manager ng TSM sa pinakamadaling paraan, sa pamamagitan ng telepono, sa chat sa website na timesavingmachine.com o sa mga messenger na WhatsApp o Telegram. Ikalawa, sabihin kung anong kargamento ang balak ninyong ipadala sa Russia at mas mabuti kung magpadala ng larawan o video ng padala para mailagay ng mga lohistiko ang eksaktong paglalarawan sa mga dokumentong pang-adwana. Mas detalyado ang paglalarawan, mas mabilis ang pag-apruba ng customs. Ilahad din ang sukat at bigat ng padala para makalkula ang gastos ng paghahatid. Ikatlo, kung ang nagpapadala ay isang legal na entidad, magpadala ng mga detalye ng kumpanya para sa kontrata. Kung individual, kakailanganin ang pasaporte. Ikaapat, ibigay ang eksaktong address ng nagpapadala sa Pilipinas kasama ang lungsod at ang address ng tatanggap sa Russia. Ikaapat din, pumirma sa kontrata ng serbisyo. Ikalima, tukuyin ang oras at lugar kung saan kukunin ng courier ang padala ninyo. Ikaanim, kumuha ng tracking number para masubaybayan ang kargamento online. Naghahatid kami ng kargamento sa Russia direkta sa pintuan ng tatanggap, sa bahay, opisina o institusyong pampamahalaan. Mula 1 hanggang 12 araw ng trabaho, depende sa napiling taripa. Buong proseso ng paghahatid mula sa Pilipinas papuntang Russia ay nasa ilalim ng kontrol ng personal na manager. Karaniwang iniaalok ng manager ang 3 paraan ng paghahatid: air freight, pinakamabilis na paghahatid ng kargamento papuntang Russia mula 48 oras. Express delivery, isinasagawa ang transit ng kargamento sa pamamagitan ng aming mga hub sa CIS o Europa, depende sa bansang pinagmulan. Ang oras ng paghahatid ay mula 3 hanggang 7 araw ng trabaho. Ekonomikal na paghahatid, mahusay na opsyon para sa hindi nagmamadali. Ang oras ng paghahatid ay 2 hanggang 3 linggo. Sa alinmang taripa, ang paghahatid ng kargamento papuntang Russia ay ginagawa hanggang sa pintuan ng tatanggap. Pinangangalagaan ng mga lohistiko ang pagproseso ng mga dokumento sa customs, maaasahang pag-iimpake, pagbabalangkas ng ruta, at pagpili ng paraan ng transportasyon. Libu-libong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtitiwala na sa Time Saving Machine para sa kanilang kargamento papuntang Russia. Basahin ang mga totoong review sa website na timesavingmachine.com, Google Maps, 2GIS Maps, Yandex Maps, Facebook. Laging suriin ang mga review bago magpadala. Handa na ba kayong magpadala ng kargamento papuntang Russia?
Huwag nang maghintay. Bisitahin ang website, timesavingmachine.com. Magsulat sa WhatsApp o Telegram para makapagpadala ng aplikasyon sa loob lamang ng ilang minuto. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, pindutin ang like at huwag kalimutang mag-subscribe.